good. Alam niyo po, dapat dudugtungan ko lang yung shinare po nila. Actually ito, dapat po si Philip ang mag-share nito. Answered prayer ba? Yes. Pwede bang i-share mo kung ano yung pinanagdasal mo? Tungkol sa akin. Alam niyo po na na-share ko po ito sa sharing sa pag-CLP sa mga boys o sa mga lalaki po. Na-share ko po sa kanila na Kumbaga, so-so ka lang. Diba? Pero hindi po yun yung isi-share mo. Ang isi-share ko po, hindi naman siguro lingid po sa inyo, no, na ang health ko ay hindi po ganun ka okay. Di ba? Nakikita nyo naman, lagi ko ginagawa. Pero bukod doon, hindi ko na po elaborate kung ano yung mga sa health ko, basta hindi po siya kagandahan. At hindi naman din po kapangitan. No? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Plus the fact na lahat tayo may pinagdadaanan financially. Di ba? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, meron tayong problema. So, ako ho ay may 8 anak. No? 4 na ho ang nakapagtapos, 4 na lang ho ang nag-aaral sa ngayon. So, ibig sabihin, sa 4 na yun, malaki pa ho ang pangangailangan namin. No? Ang isang anak ko ho, grade 6, graduate ng grade 6, grade 7 na po siya ngayon. Ina-enroll po namin sa JRCA. Kanya lang po, nung na-enroll namin siya, nagpaisip po ako, gawa ng, di ba ho, mga 3 years ago, nasunugan din po kami, as in ubos lahat. So, syempre ho, nakapagpatayo ng bahay. Syempre, utang. Di ba? Hanggang ngayon ay, tapos may lupa ho, yung lupa ay naiawa ng Diyos, naiaward sa amin, at binabayaran pa rin. Di ba? So, sa mga tuwid, marami ho kaming bayarin. Plus, insurance, dahil kami ho ay tatanda at gawa ng hindi rin ho kagandahan ng aking health, di ba? Hindi natin masabi kung sino ba, hindi porket ako'y bata-bata, parang kaunti, at nakita niyo mataba ay malusog, no? Hindi ho natin masabi yon dahil wala ho ang anak, naninigurado kami na kahit pa paano, meron hong konting maiiwan sa mga bata. So, nagbabayad pa rin ho. So, sabi ko sa asawa ko, mahal magkano ang tuition fee doon sa JRCA. So, hindi man po siya ganun katulad ng iba, pero pera pa rin ho, nasa 50, 54 sa isang taon. So, sabi ko sa kanya, kakayanin kaya natin. Kakayanin kaya natin. Tapos, dasal ako ng dasal. Siyempre, bukod sa pagdadasal namin ng sama-sama ng mga anak ko, tsaka bago matulog, may pansarili din ho akong panalangin. No? So, sa dasal ko na muna yun, dinidig ng Panginoon, pinadala niya ako ng isang tao na ayaw mo niyang i-share ko yung name niya. Pero alam ng iba dito kung sino siya. At nagpapasalamat ho ako ng taus-puso sa ginamit siyang instrumento ni Lord na yung anak ko ngayon ay scholar na po sa isang Catholic school. Salamat po sa pagdarasal din po ninyo, sa chocolate po, every 3 o'clock. Salamat po, malaking tulong po talaga. So ngayon, dinadasal ko na lang kay Lord, alam ko, pinadala mo itong tao na ito, gabi-gabi dinadasal ko, i-bless. Ngunit, meron pa po akong pahabol. Alam ko, may plano kayo dun sa anak ko, na sana po, mangyari nawa. Kung ano man po yung ipagkaloob niya, kung gusto niya po ba magpare, o kung gusto niya po mangyari nawa. Basta po sabi ko, sana po ay ma-maintain, tulungan niyo po ma-maintain ang anak ko po yung kanyang scholarship. At naniniwala po ako nun. No? Hindi po ako na mawawala ng pag-asa. At talaga pong ang oras ko, everyday, gigising ng alas 5 ng umaga, asikaso, pagkain. Kami po ng asawa ko, tapos yung isa na naman po, na grade 2. So ganun po, alas na upubos ang oras ko mag-asikaso ng mga bagets, maghatid, magsundo. Sabi ko kay Lord, sa dami ng ginawa mo, bakit parang minsan na nga lang akong mag-share. Kaya sabi ko nga po, minsan na lang akong makakapag-serve. Kasi parang yung once a week, every Friday, kami po ni Sis Emmy ang magka-partner po dun sa chocolate. Bakit parang hindi ko pa magawa sa ngayon? Kaya humingi ako ng dispensa po sa inyo. Siguro po sa ibang pagkakataon, alam ko meron pong inihahanda si Lord sa akin na para makapag-serve sa kanya. So, ang gusto ko lang pong i-share sa inyo, mga kapatid, na kahit na anong problema dumating sa atin,
huwag po tayong sumuko. Isa na rin po ang nagpatibay sa kalooban ko, sa paniniwala ko, kasi nga po ako po ay, isipin nyo na lahat ng masama na, wag lang po ng lalaki ho, ako po ay very faithful. Pero lahat ng kapilyuhan po siguro at mga bisyo siguro ay nagawa ko na po. No? Pero napakalaki ho. Ngayon ho, ultimo paninigarilyo, hindi na po ako naninigarilyo. No? Isang taon mahigit na na mahal. So, isang taon na nang walang cravings, wala lahat. Ito po yung share ko lang po yung verse na actually sa Psalm 91 po ito, yung favorite part ko na sinasabi nila, pag doon na daw po yung verse, medyo talagang with conviction daw po, yung gano'n. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilamin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Ito po ang isa sa mga actually yung doong Psalm 91, favorite ko, pero ito po yung particular na since marami pa po siyang plano sa akin at inaasahan ko na magagawa ko po yun, yung maging karapat-dapat ako sa kanya. In time, yung sabihin, bahala na po siya magmaniobra sa akin. Yun lang po.